Naku po mga kababayan, Senator Amy Marcos, nagsalita na nga po mga kababayan, no? Inilahad na, nalabas masok di umano sa ospital yung kanyang kapatid na si Marcos Jr. mga kababayan. Naku po, yan ang ating alamin ngayon mga kababayan, no? Eto po, pag-usapan natin Simulan natin dito na si Amy sinasabi, delikado na po. Ang buhay ni Bongbong Marcos. Nanganganib na po. Ang buhay ni Bongbong Marcos. Kaya nga naman, parang siya talagang concern. Eto huwag kayong magagalit. Normal po sa magkapatid yan. Yes po, Coach. Baka mamaya magagalit na naman itong parang kabit. Hindi ko sinasabing kabit Itong mga kabit ni Bongbong Marcos. Sila pa ang unang magdi-defend. Pero tatandaan po, dugo po ito. So, ang daming pinatamaan dito. Ito po, simulan natin. Ma'am, being the presidential sister, how's your relationship with our president? Non-existent. At this point, of course, mahal ko siya, kapatid ko, pero I haven't seen him. Perhaps over a year now, and I don't really go to the reunions. It's not comfortable, and I prefer my kids go. Ang sakit po, no? Yan ang problema pagka talagang ang pamilya pinasok ng kademonyuhan. Isipin ninyo, ang yaman nyo na, ang powerful nyo pa, yung tatay mo naging presidente, yung kapatid mo nag-presidente. Pero kayong magkapatid, walang relasyon. Yung pambihira. Ang sakit, no? So, kung titingnan mo, parang nagiging sumpa pa yung yaman at kapangyarihan. Pero, sino nga ba? Kasi ang balita ko dito, ang talagang sumira sa relasyon nitong magkapatid, walang iba. Di umano, yan ang sinasabi. Ito naman ay kalat sa media, ito naman ay kalat sa social media, ito ay public knowledge. Yung kanyang asawa. Minsan kasi itong mga asawa. Ayoko makihalo sa problemang pamilya. Pero remember this, magkaayos naman to si Amy at si Marcos si Bongbong Marcos di ba? Sa katunayan, si Amy pa ang pumilit kay VP Sara. Na maging vice president ni Bongbong Marcos. Di ba? So, at that point, maayos naman sila. Yung pala, nagkasira na. Dahil, di umano, ito ang asawa ni Bongbong Marcos. Mahirap. Dapat yung mga ganito. Pambihira talaga itong si Madam FL mga kababayan, no? Diba? Alam naman natin mga kababayan, diba? Simulat sa pool ay itong si Senator Amy. Yung nasa tagiliran palagi ni Bongbong mga kababayan, di ba? Mahirap. Dapat yung mga ganitong bagay. Ito usapang pamilya lang to, pero sa kanila naman na yan. Pero dito makikita ang leadership ng lalaki. Doon pa lang sa pamilya, wala ng leadership yung lalaki. Kung totoo po yung usapan na yun, dahil dapat doon naninindigan ng lalaki, hindi po pwede. Di ba? Tama. Ako lalaki dito, umayos kayo. Wala They want to go, it's fine. I visit my mom. Kasi nga, May 1 is their wedding anniversary. My father used to joke that staying married for many, many decades is hard labor. Pero actually, Labor Day namin yan. So I visit her and we have our get-togethers. My mom's turning 97. Super bisdak, waray-waray. In July 2, she'll be 97. She's going strong. Eating lechon. So, despite na hindi na kayo nagkikita, mga almost 1 year, but for sure, the president is very much alive, contrary to the fake news. I know as much as you, Mitch. Kung ano Bongbong Marcos is alive. Yan ang tinatanong Sa madaling salita ang tanong, yung bali-balita patungkol sa kalusugan ni Bongbong Marcos. Napapansin natin di ba? Dito nadali si Jason sa fake news daw. nakikita sa dyaryo na sobra siyang pumayat, na parang nahihingal sa pagsalita. Ngayon, mukha naman nag-improve, tumaba konti. I'm just hopeful that he gets the best care possible and makes it his priority. At the end of the day, I said that there were drug issues and addiction issues, and I exposed that in November. Wala pang 2 buwan, diretso na siya sa ospital ilang beses. Kaya Yan ang matindi. Delikado Merong drug issue si Bongbong. Siniwalat niya na yan. Wala pang 2 months, labas-pasok na si Bongbong sa ospital. Diyan pa lang makikita mo
That is very dangerous. That Naku po. is very critical. Bakit? Kung ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at labas-pasok ka sa ospital, hindi po biro yan. Hindi po lagnat-laki yan. Hindi Correct. po bata yan na normal na nilalagnat. Hindi po yan. Hindi po lalabas-pasok sa ospital. Hindi po ako nagsabi. Kaya nga po, ang nangyayari dito, parang si Amy, lumalabas, pinapanigan yung mga balita patungkol na ibinabalita ni Jason Sa. Kasi sabi fake news daw eh. Diba si Jason Sa? Hindi ko Tama, mo pinagtatanggol si Jason Sa. Ang sa akin lang, Tama. kung mali si Jason Sa at Managot. kailangan niya managot, dumaan tayo sa tamang proseso. Yes. Huwag yung Yes. maglalabas kayo ng fake news, ng fake warrant of arrest. Kasi parang fake yan eh. Hindi raw available. Tapos Thursday ng gabi kasi kanibukasan holiday. Doon naman eh. Alam mo, sinasabi, may mga nakakausap akong abogado. Eto, pakinggan yung mabuti. May mga nakakausap akong abogado. Yes, po, Dapat Coach. nga magdemanda si Jason Sa. Bukas lang, tatawagan ko si Jason Sa. Busy lang ako ngayon eh. Sinabi ko dun sa abogadong kausap ko, bukas tatawagan ko si Jason Sa. Sasabihin ko, encourage. Hindi po pwede. Yung ginawa kay Jason Sa, hindi po pwede. Hindi niya dapat palagpasin yon. Alam nyo kung papalagpasin to ni Jason Sa, gagawin at gagawin at gagawin sa mga vloggers, sa mga media. Okay, Tama. kung may kasalanan si Jason Sa, panagutan niya. Wala tayong problema doon. Tama ka dyan, Coach, no? Di po ba, mga kababayan? Nakita nyo na, ginagamit ngayon ng NBI, mga kababayan. Pero mismo yung director ngayon, mga kababayan, ay nako, ang bihira. Ibang klase pala yung ugali niya, mga kababayan, no? Tapos di umano, mga kababayan, yung nagpapakalat di umano ng video nila noon, mga kababayan. Niya noon mismo na nagmumura siya. Nako po, pakakasuhan daw. Anong nangyari na, mga kababayan? Di ba? Ang main intention naman lang naman doon, mga kababayan, is ipalabas yung kanyang totoong ugali, mga kababayan. Dahil, di ba? Grabe siya kung makapagsalita kay VP Sara, mga kababayan. Di ba? Kung makapaghusga. Pero yun pala, mas grabe pa pala siya, mga kababayan. Di ba? Ang bihira. Kaya bago tayo humusga sa ating kapwa-tao, ay tingnan muna natin talaga yung ating sarili, mga kababayan. Di po ba? Ang problema, yung wine-weaponize, yung warrant of arrest, yun. naniniwala ba kayo Yun. na nagkamali ang korte? Kasi ang sabi, nagkamali lang ang korte, typo lang. Kaya nakalagay doon, no bail, not bailable. Pambihira. Naniniwala yan, kayo? Pambihira Totoo yan? No? Ewan ko sa inyo. Ilagay nyo sa comment section kung kayo naniniwala na nagkamali ng kay Jason Sa. Pero kung ako tatanungin ninyo, dapat magsampa ng demanda si Jason Sa Tama. para mahalukay yan. Tama. At sino ang merong pumulitika sa likod niyan. Paiksiin ko. Wag po kayo. Sorry for the word. Tinarantado si Jason Sa dyan. Kaya, Manong Jay, bukas mag-usap tayo. Ako yung suggestion lang naman. Kung ayaw niya, walang problema. Sarili niya naman yun eh. Yung sa akin lang, may dapat managot dyan. Lang hindi pa ulit-ulitin. Dahil pagka hindi niya sinampahan niya ng kaso, susunod-sunurin yan. Maglalaba sila tapos sasabihin nagkamali tapos sorry, nakulong ka na. Pinitpit na yung betlog mo ron sa loob. Diba? So anong Wala. gagawin? Tatakutin ng mainstream media, tatakutin ng social media. Ang dami pa naman takot sa mainstream media. Kaya talaga nalulungkot ako. I'm very, very sad that he's not being taken care of and he's not watching out for himself. I wish Yun. Sa madaling salita, sinasabi niya na lulungkot siya sa aking kapatid at hindi niya inaalagaan ng sarili niya. Ako, sabihan ako ng ganon, ang dating nun, pinapatamaan yung asawa. Nako. Walang nag-aalaga dun sa kapatid ko.
Hindi, ako Correct. ayoko na magsalita. Medyo nakaka-relate ako sa ganyan. Uy, Oh, 'di ba? Hindi mo inaalagaan eh. Oh, puro ka lang ano? nako. Puro ka puro Tapos yung kapatid ko, parang ganyan kay Amy. Yung kapatid ko labas-pasok sa ospital. Oh, ayaw niyong pag-resignin. Ayaw niyong tutukan yung kanyang health. 'Di ba? Itong problema ng bansa natin, emergency. Kailangan ng may leader na nakatutok. Tama. Oh, so imbis na yung kapatid ko pinagpapahingan nyo para naalagaan yung kalusugan niya at merong makaupo, hindi to political. Ako naniniwala ako. Ulitin ko, ilang beses kong binanatan to si Amy. Tama. But I feel her. Yes, coach. Hindi po political ang issue dito. Ang issue dito, pambihira kayo. Mamamatay na yung kapatid ko. Nagtatrabaho nyo pa. Hindi niya sinabi yan, ha? Pero kasi, yung drug addiction, tapos labas-pasok sa ospital, hindi po binibiro-biro yan. Tama. So kulang na lang sabihin niyo, mamamatay na yung kapatid ko. Pinakikinabangan nyo pang mga alimal kayo. Ayaw nyo pang pagpahingahin. Ayaw nyo pang ma-enjoy niya yung buhay niya. Ayaw nyo alagaan niya yung sarili niya. Parang gano'n, ang pagkakaintindi ko dito. He does. There's so much work. This is a crisis, and people need very trustworthy and determined leadership. Okay, more question, please. Hi. It's a shame, actually. Maybe to put to rest all this, I have been enjoining them to issue a medical bulletin. Yeah, pasok di ba? Yun sabi niya, it's a shame. Sa Tagalog, nakakahiya. Pinaganda po. Sa madaling salita, nakakadiri kayo. Ba't di pa kayo maglabas ng medical bulletin? Correct. Kung walang sakit, edi wala. Tama. Simple lang. Maglabas kayo ng medical bulletin. Yung doktor niya nakapirma official. Wala eh. Wala Karapatan naman ng tao na malaman na yung kanilang leader ang talagang nagdidesisyon. Kasi parang iba eh. Parang yung leader natin, sasabihin ko sa inyo, hindi na siya talagang nagdidesisyon. Parang, Kasi parang hindi niya isipin mo, sasabihin niya, nahuli. Pero hindi naman pala. In short, nabubulungan. Bongbong, eto sabihin mo, basa. In short, hindi siya nagdidesisyon. Wala siyang alam sa nangyayari. Akalain mong sabihin niya ni isang barel walang pumasok sa loob ng KOJC. Hindi niya alam. Wala siyang alam sa nangyayari. Parang sinabi, eto sabihin mo, Bongbong. Huwag ka na nagtatanong. Basa. Pambihira, Diba? mga kabayan, no? So, kung hindi siya talaga mamamatay na, pagpakita ka ng medical bulletin. Hindi ako nagsabi kapatid mo. Correct. Even yung kapatid mo, duda sa kalagayan mo. Huwag kaming tanongin yung fake news. Nagtatanong. Sabi nga ni Amy, ako kasama nung mga yun na nagtatanong. At dapat maglabas siya ng medical bulletin official. Correct. Made by a doctor, diba? That's what's more important. Instead, we have all the chismis in the world, all the haka-haka, duda, all the AI-generated images. So it's really important that a medical bulletin, even as late as now, should be issued. Correct ka dyan, Madam Amy. Di ba mga kababayan, para tapos na. Wala nang haka-haka or anong pang chismis mga kababayan, di ba? Di ba? Seal the deal. Pero baka yung mga advisor ni Pangulong Bongbong mga kababayan ay, di ba? Strategiya nila yon para may madawit mga kababayan. So ito na nga, si Manong Jason sa kabayan. Baka isang strategy nila yan mga kababayan, di po ba? Ang bihira talaga, pero wala mga kababayan. Walang kwentang mga bagay ang pinagagawa nilang ganyan. Dapat ilabas mga kababayan yung
health record talaga ng ating Pangulo para magkaalaman na. Di po ba? I think it's the right of the people to know. Kung totoong malakas. Simple lang yun, di ba? Kung totoong nga walang sakit si Bongbong, simple lang naman. Maglalabas. Pero sa tingin ko talaga, delikado na po. Ha? Sa opinion ko lang. Kasi sobrang dali naman maglabas ng medical bulletin. Bakit hindi makapaglabas? In short, hindi na, yung sakit niya is not capable anymore to lead a country. Naku. May punto rin, coach, ha? May punto, mga kababayan. Di ba? Kaya hindi sila nagpalabas ng health record ng ating Pangulo kasi yun ang dahilan, mga kababayan. Hindi na pwedeng mag-astang Pangulo pa si Pangulong Bongbong Marcos Jr., mga kababayan. Siyempre, sinong papalit? Si BP Inday, mga kababayan. Kaya eto na lang yung kanilang pinagagawa. Diba? Pina-jumping jack na lang yung ating Pangulo. Kasi pag nilabas yun, mapipilitan na bumaba si Bongbong Marcos. So pinipigil tama, nilang lumabas tama. yun para hindi bumaba si Bongbong Marcos. At yung mga magnanakaw sa paligid, tuloy. Ha? Yun lang yun eh. Next po. Alam nyo, eto si Lebiste, ha? Eto. Pinabibilib ako nitong bata na ito. Sa katunayan, mas gusto ko siya kay Kiko Barsaga. Hindi ko sinasabing hindi okay si Kiko Barsaga. Okay din naman si Kiko Barsaga. Kaya lang ito si Lebiste, alam mo yung tapang, matapang eh. May kumakalaban doon sa mga trapo, mga veteranong magnanakaw, kumakalaban siya, pero calculated. Sa madaling salita, may hawak, may ebidensya, hindi bara-bara. No? Kaya very, very professional yung kakanyang pagkadali. Kaya, alam mo, we need the likes of Lebiste. Hindi ko po hindi ko po to hindi ko siya pinopromote, but ang punto lang natin, kailangan natin ng mga ganitong klaseng leader. Itong mga bata na hindi na yung mga matatanda na wala nang nasa isip kung hindi paano sila kikita. Kung hindi paano sila mangungumisyon. Ito nga isiniwalat niya. Na itong si Recto ay kasabwat. Kasabwat sa nakawan sa ghost projects. Di umano. Tingnan po natin. Tama sina Executive Secretary Ralph Recto at asawang si Governor Vilma Santos. Personal na nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos sa Batangas para sa paglulunsad ng Bawat Bayan Makikinabang program sa probinsya noong April 24. Sa ilalim ng nasabing programa, makakatanggap dapat ng tig 200,000 pesos na ayuda ang bawat barangay sa Batangas. Pero agad na umalma si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon sa kongresista, 84 na barangay ang sadyang hindi isinama sa pamamahagi ng assistance fund. Ito, alam nyo naman na ito nangyari, na-discuss na natin to ilang beses na maraming hindi nabigyan, na pinangako ang bibigyan ng bawat barangay ng 200,000. Pero yung mga hindi gusto ni Vilma Santos, kung saan nagtatangpo siya doon sa barangay na yun, maybe hindi sa sinuportahan, hindi niya binigyan. Di ba? So, doon nagsimula yung kanilang pagtatalo ni Recto. Dahil hindi sila trip ng administrasyon. Isang form din ng pork barrel dahil sa halip na ibigay na lang sa lahat ng mga bayan sa ating bansa sa pamamagitan ng formula tulad ng National Tax Allotment, pinipili sino at magkano ang bibigyan. Agad namang sinagot yan ng Malacanang. Sa ating pagkakaalam at sinabi sa atin, may mga barangays daw na hindi kinumpleto ang mga documents. At hindi po maaari mabigyan agad-agad ng ayuda kapag walang dokumento dahil magiging subject ito sa COA report. Pero kahit nagpaliwanag na ang Malacanang, nag-ingay pa rin si Leviste sa social media. Ang pinupunterya niya, si Executive Secretary Recto. Nag-post pa ang kongresista ng larawan na kasama niya sina E.S. Recto at Congressman Edwin Gardiola. Sa caption, sinabi ni Leviste na hinihingi rin daw ni Recto at Gardiola ang tulong niya dati para sa kampanya ni Governor Santos at anak nitong si Lucky Manzano. Nag-hand sign pa raw sila ng VL. Yung BL. BL, ganito sign. Ano BL?
Papalitan na daw ang pangalan ng Batangas. Batangas. Kawawa kayo mga taga Batangas. Susuportahan nyo pa ba itong si Vilma Santos? Susuportahan nyo pa ba yung kanyang anak? Samantalang yung asawa niya, hindi niya nga ma-convince na tanggalin yung bat. So kayo lahat, kayo dyan, haya-hayang buhay? Masaya kayo? Hindi namin alam kung anong natatanggap nyo sa gobyerno. Kaya ayaw mong tanggapin ang VAT? Magkano kinikita nyo dyan? Kasi kung tatanggalin yung VAT, bababa ang presyo ng mga bilihin. Bababa ang presyo ng gasolina. Ayaw ni Recto. Sarap buhay. Bongbong Marcos. Syempre nga naman, pag inalis mo yung VAT, mawawalan sila ng kukurakutin. Mababawasan ng kanilang corruption. So, hindi sila papayag. So, anong iisipin mo? Di nagkakasabwatan tong mga animal. Pero, yan naman ay sinasabi ni Libiste. Pakinggan po natin. Para sa V-Lucky Tandem. Dagdag pa ni Leviste, ilalahad niya raw sa Kongreso ang modus ng dalawa. Nako, Makikita modus. naman na nag-comment si ES Recto sa nasabing post na the guy is crazy. Teka muna. Matindi. Bastos, no? Nag-comment pa doon sa sarili niyang post. Doon ka sa Facebook mo, page mo. Bakit? Walang traction yung page mo? Doon ka po, alam mo, nababastusan ako sa ganyan. Pupunta ka doon sa page no may page. Doon ka sa page mo, doon mo tirahin si Leviste. But anyway, baka bastos ka talaga dahil alam mo naghihirap na yung Pilipino, ayaw pang tanggapin niyang bat na yan. So, baka nasa lahi yung bastos. Pero, Pambira. lahi yung, yung lahi mo mga kasabwat mo dyan. Yung grupo nyo, ika nga. The guy is crazy. Sa tingin ninyo? Yang isinisiwalat mo. Ha? Isinisiwalat mo? Or yung binubuking mo kay Leviste, maniniwala ang tao? Kasi alam mo, ang sinasabi, kailangan i-discuss to sa Kongreso. Yung pagsasabuatan. Pagsasabuatan nila ni Garjola. Kasi kailangan imbestigahan na-involve sa ghost projects. Di ba? So ano pang ibig sabihin nun? Di may sabuatan sila sa ghost projects. Kasi bakit mo pa iimbestigahan? Bakit kailangan mong i-discuss sa kamera kung hindi sila magkasabwat? Di ba? Ibig sabihin, meron ang kampihan dyan, may sabuatan dyan. Pero pag tiningnan mo po Pambihira. natin, matindi rin ang tapang na itong si Leviste, no? Kasi Tama ka ito ba? yung mga veteranong to. Hindi biro-biro itong mga ito. So, matatagal na sa politika yan. Recto yan Diba? So, Batman mga Coach. kaninunukan pa yan. Mga politiko na. Pero, iba ito. Nag-reply naman dyan si Leviste. Aniya, hindi ito AI. Di ba Ralph Recto? Kasi pinagbibintangan AI daw. AI ba yan, Recto? Hindi na sumagot ang Executive Secretary. Nag-post naman si Recto kalauna ng mga larawan nila ni Leviste. Walang caption ang post. Pero kuha pala ito nung nag-oath taking si Leviste bilang kongresista nung panahong Finance Secretary pa lang si Recto. Bilang sagot, pinakita rin ni Leviste ang larawan sa parehong event. Sinabi niyang ginagalang niya si Recto na kaibigan din ng kanyang ina. Pero kinwestiyon niya ang koneksyon ni Recto kay Guardiola na nauna nang sinabi ni Leviste na sangkot sa flood control anomalies. Yan. Uli mga kababayan, no? Dati nire-respeto niya si Recto. Sa madaling salita, nawala na yung respeto niya. Kaya nananawagan siya sa Kongreso na imbestigahan. So, it means may alam si Leviste, to the very least, nakasabwat sa flood control scandal, ito si Recto. Meron siya. At kaya pala mga kababayan, no, di ba, nag-trending yung ginawa ng Kongreso kahapon mga kababayan na itong si Kong Leviste ay pinatayan ng microphone. Di ba? Di lang pala pinatayan mga kababayan, talagang nag-end session na kaagad. Session ended na raw. Krambihira mga kababayan, talagang takot na takot sila kay Leviste mga kababayan, no? Di ba? Wala na. Kung baga, ang bihira. Kaya pala, huli pala dito si Batman Recto mga kababayan. Meron siyang partisipasyon. Alam mo yung sinasabi ni Recto na
crazy daw itong si Libiste. Yan po ang pinakamababang Sagot. pag-defense sa iyong sarili. Kasi pag may sinisiwalat patungkol sa iyo, tapos ang sasabihin mo lang, he's crazy. Or fake news. Tapos na. So sa madaling salita, wala siyang maipakitang ebidensya, wala siyang mapakitang rason na hindi totoo yung sinasabi ni Libiste. Ganun lang di ba? Pag pinagbintangan ka pero totoo, adik ka, pero adik talaga, ano sasabihin mo? Fake news. Kapag sinabi, may sakit ka, stage 4, pero totoo may stage 4 ka, hindi mo mapapatunayang hindi kasi pag itinanggi mo, maglalabasan yung totoo. Anong sasagot mo? He's crazy. Di ba? Simple. Kaya ako naniniwala ako, totoo to sinasabi ni Libiste. Hindi siya maninira kasi simple. Para mo sabihan ng ganyan ng isang tao, lalo't si Recto, na sanggang dikit ng presidente. Obviously naman, di ba? Sanggang dikit ng presidente. Pwede mo sabihin na agad na hindi totoo yan, mapapatunayan ko yan. No. Pero wala ha? Wala siyang masagot. Kaya ako naniniwala, guilty. Sa akin lang naman yon, hindi naman ako korte. Hayaan natin ang korte mag-decide. Ba't kung tatanungin yung opinion ko, totoo sinasabi nito si Libiste. Dapat daw itong imbestigahan ng Kongreso. Ang maiksing tugon lang dyan ni E.S. Recto, sinungaling si Libiste. Ganun, puro ganun di ba? Adi ka? He's a liar. Hindi. Kunwari, bakla. Bakla. Totoong bakla yung sinasabihan. Ayaw niya, nakatago siyang bakla. Hindi siya mahilig sa tubig. Hindi siya mahilig sa malaki. Ano sabihin mo lang? He's a liar. Tapos, guilty to. Ay, nako. Pustahan. Nagbabalita mula Ay, nako. Next po tayo. Alam nyo ba na parang nakakapagtaka itong si Madriaga, itong witness na kung ano-anong sinasabing kasinungalingan kay BP Sara. Huwag na po tayo maglokohan. Diba? Kahit anong kulay mo, kaya ikaw ay mapakasara, mapa-BBM, mapakadilaw. Alam nyo na yung sinasabi ni Madriaga malayo sa katotohanan. Kung nag-iisip ka lang tunay Correct. hindi mo hindi mo niloloko yung sarili mo. Alam mo, sinungaling to si Madriaga. Pero ang tanong, bakit ang lakas ng loob ni Madriaga sabihin yung kanyang mga pagsisinungaling? Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ako, ano yan, Coach? Naghain ng reply affidavit sa Office of the Prosecutor sa Taguig ang abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paulo Panelo bilang sagot sa counter-affidavit ni Ramil Madriaga. Si Madriaga ang napakilalang bagman di umano ng bise. Sabi ni Panelo, hindi nasagot ni Madriaga ang mga ebidensyang nakalatag sa complaints affidavit ng bise. Imposible yung mga pinaparatang ni Ramil Madriaga laban sa kanya. Nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Kabilang sa mga sinagot ng bise sa kanyang 11 pahina ng reply affidavit, ang naunang pahayag ni Madriaga na kung hindi siya close sa bise, bakit kasama raw siya sa isang political meeting? Dahil kampanya po noon at may COVID pa, nasa gitna ng pandemya, kaya talagang virtual meeting ang paraan para makipag-meeting sa mga supporters at napakadami po niyan kaya hindi po maaasahan na matatandaan ni VP Sara lahat ng mga grupong sumusuporta sa kanya. Ito yung sinasabi ni Panelo na bakit daw kasama, sinasabi ni Madriaga, kasama siya sa group meeting. Doon pa lang kasinungalingan. Sabi kasi nitong si Panelo, Attorney Panelo, pandemic yon, so virtual meeting lang. Alam nyo po, isa po ako doon sa kasama noong sa Zoom meeting din ni BP Sara na yung binanggit niya na patungkol dito sa na pag may nangyari sa kanya meron na siyang inutusan na para papatay dito di umano dito kay Bongbong, kay Lisa at saka kay Martin. Pero alam nyo, hindi naman ibig sabihin na kasama ako dun sa Zoom meeting na yon, malapit ako kay BP Sara. Hindi po ganun. Kasi po yan, yung link na yan, kinakalat lang yan sa group chat doon sa gustong makapagtanong sa BP.
So normal 'yun, no? Hindi ibig sabihin close ka na. Alam mo to si Madriaga, gusto ko kang patanong, kapatid nyo ba ito? Kasi tipong kung sumagot, kung tipong sobrang close siya kay PRRD, parang kapatid itong si Madriaga, kaya nga napaka-sobrang kalukuhan eh. No? Yan po yung pinapatunayan dito ni Attorney Panelo. Mga kababayan, no? Kaya wala na itong si Madriaga, mga kababayan. Finish na to. Wala na. Wala nang maniniwala dito, mga kababayan. Ang daming sabit. Palpak, mga kababayan. Di ba? Ba't kasi ito pa yung kinuha nila, mga kababayan, no? Di ba? Pambihira. Kaya po, mga kababayan, ay yung sa atin ay ipagdasal natin talaga itong si VP Sara, mga kababayan, no? Na naway patubayan pa po siya ng ating Panginoon, bigyan pa ng lakas ng loob para harapin niya itong mga binabato sa kanya, mga kababayan. Di ba? At gaya nga kanina, mga kababayan, na sinasabi ni Mama Amy, Senator Amy Marcos, mga kababayan, na itong kanyang kapatid ay naku po, tila ba'y malubha na, mga kababayan. Di ba? Isama na din natin sa ating dasal, mga kababayan. Di po ba?